naalala ko uli yung mga frustrations ko nung mga nakaraang taon. Naranasan nyo na rin ba yung parang may gusto kang makuha or mangyari? Lahat naman ng tama ginagawa mo, nagsisipag ka, as in lahat na ginawa mo. Pero parang may nangyayaring pangit or parang may nangyayaring hindi maganda lagi. Parang may kumukontra. Parang pag malapit mo nang makuha, parang biglang nagkakaroon ng something na para mapigilan yung gusto mong makuha or mangyari. Di ba? Nakaka-relate ba kayo doon? Yung mga ganyang nag-iipon ka naman, nung malapit na biglang may bigla ang gastos. Tapos parang napapaisip ka na lang na, ano ba to? Hindi yata para sa akin talaga itong minimithi ko yan. Na ano nyo ba yan? Naisip nyo ba yan or na-experience nyo yung ganyang senaryo sa buhay ninyo? Ngayon, parang ganyan ako mag-isip dati, parang ganyan na ganyan. Pero nung tumagal, nito na, nung nag-mature ako, mas naintindihan ko na hindi naman pala din, parang kasi yung unang nararamdaman ko pala, parang iniisip ko ayaw ni God, ganon, parang ganyan ang nasa isip ko dati. Ngayon, hindi pala, na-realize ko siya, hindi pinipigilan ni God yung gusto mo kasi gusto ko niyang pahirapan. Ang reason lang nun, pine-prepare ka lang niya para mas maging ready ka sa mga ibibigay niya. Kasi para kasing parang gusto niyang maging ready ka muna bago mo makuha yung mga bagay na yon. Kasi paano pag ibinigay niya nga yung example natin to kunyari itong motor, paano kung ibinigay niya sa akin to tapos biglang nag-pandemic pala? Kasi bago mag-pandemic gustong gusto ko na itong motor na to. Hindi itong model to, yung 25, yung Ninja 650, wala pang 25R noon. Paano kung binigay niya sa akin yon tapos biglang nag-pandemic? Paano ko ngayon ang bala kasi ng installment? Eh di patay ako noon. Ang hirap ng negosyo nung panahon na yon. As in, nabagsak. Eh di bigla na nagpasalamat ako kay Lord noon na sabi ko, buti na lang hindi mo ako binigyan agad ng motor noon. Kasi may mangyayari pa lang ganun. Hindi pa ako financially ready ng panahon na yon. Hindi ko iniisip yung mga may pwede pandemic, pwede pala mag-lockdown. Kaya nung nakuha ko to, ready na ako. Nabili ko talaga siya cash. Kaya kahit mag-lockdown ngayon, wala akong problemahin. Kasi bayad mo na yung itong motor. At isa pa, baka kasi hindi rin align. Kumbaga parang hindi naiisip mo, akala mo pinipigilan ka. Pero ang totoo pala talaga nun, hindi pa naman talaga kaya ng finances mo. Kumbaga yung income mo hindi pa naman ganun sapat para gumasto sa ganito. Una-una, pag nabili mo to sa installment, bibili ka pa magbabayad ka pa sa insurance, yung maintenance nito, yung gas nito. Paano kung ang pera mo pala sakto lang na 500k tapos umaray-aray ka na sa pagbabayad sa credit card dahil sa maintenance at installment tsaka sa insurance. Kung naghuhulugan ka, obligado ka. Pero ako nagbabayad pa rin ako dito nung nakalimutan ko yung insurance ito, yung mahal, yung pag nadurog ito, babayaran din ng buo. Kalimutan ko yung tawag. Ano pa ba yun? Ayun lang, para sana nag-gets nyo yung point ko na kumbaga, yung lahat ng gusto natin ibibigay naman siya sa tamang oras na talagang ready ka na. Kumbaga, dapat enjoyin mo lang yung process sa mga gusto mong makuha sa buhay. Bali, wag mo siyang mamadaliin. Kasi pag minadali mo siya, katulad ko, minadali ko noon, mga early years, imbis tuloy na kumita ka dahil nagmamadali ka, lahat ng investment trinay mo. Ayun tuloy, imbis na parang mapapaisip ka na lang na kung hindi ko na lang pala sinubukan yon, nakabili ka na sana ng motor na or kung ano man yung pangarap mo na yon. Kumbaga, chill ka lang dapat, relax lang, wag mong i-pressure yung sarili mo, pero wag naman yung sobrang relax, yung dapat medyo parang may urgency ka rin sa mga
mga plano mo para matupad mo siya. And dapat tama yung, kumbaga dapat hindi illegal yung gagawin mo. Mas malaki ang pera sa illegal, pero pag nakulong ka naman, lahat yun gunaw yan. Gunaw lahat ng pangarap mo pag ginawa mo yun. Busy dito Magba-barbecue muna ako. Barbecue. Ano pa ba? Yung gusto kong sabihin. Hindi kasi ako magaling mag-explain ng ng gusto kong sabihin. Pero sana na-gets nyo yung point ko na lang. Na maganda naman siya pag napapractice. Tsaka yung gratitude nga, yung kung mapanood niyo yung isang video ko, i-practice nyo lang yung lagi kayong magpapasalamat sa Diyos tuwing umaga. Mag-iiba talaga yung mood mo. Saka mag-focus ka lagi sa mag-save ng pera. Kasi walang tatalo sa ganun, yung nagse-save ng pera sa bangko. Huwag mo nang madaliin na investment na kung ano-ano. Wait lang.